mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghal. Saman tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una, bigyan sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating dalhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, nagpas sa walang hanggan. Mga kagabay, may Diyos na siyang nakakaalam kung ano tayo, kung magiging ano tayo, at kung magiging sino sa darating na araw. Ngunit, malimit natin marinig na isang ama, kalimitan isang ama, ang magsasabing, itong anak ko, magiging isang magaling itong inhinyero. Lalong-lalo na, yung mga politiko, mga ama, habang nakaupo, yung mga anak, batang-bata pa, sasabihin na, pare ko, ito yung susunod ng mayor o gobernador o congressman, susunod dito sa akin. Isipin natin, halimbawa, ang isang mayor o isang gobernador, 3 taon ang tungkulin. 3 taon ang tungkulin. Ang anak, 10 taon pa lamang sinasabi ng susunod na sa kanya na siya na magiging mayor o magiging gobernador. Sa madaling salita, pinakabatang magiging gobernador, magiging mayor, magiging politiko, ang isang individual, mga nagit ng 20 taon. Sa madaling salita, ang politiko ito ay nag-isip na sa loob ng 10 taon, kailangan niya siya pa ang manunungkulan. At dito nga, nasasabi natin, nagkaroon tayo ng tinatawag na political dynasty na hindi naman totoo. Maaari yan ay tatawagin natin family dynasty. Hindi yan political dynasty. Sapagkat walang sino man sa atin ang nakakaalam at ang magdidesisyon kung ano tayo at magiging sino tayo sa darating na mga panahon. Walang masama na maaaring mangarap tayo para sa ating mga anak. Wala namang babayaran sa mga ngarap. At maganda ito. Ngunit alam naman natin na kung sino ka at magiging ano ka bukas, kailangan ikaw mismo ang magpaplano. Kailangan ang magplano para sa iyo ang sarili mo. Ang magpaplano para sa kinabukasan ng isang tao ay ang sarili niya at paglaki niya. Sapagkat ang pagkamit ng isang tagumpay ay nakasalalay sa ating mga sarili. Una, kailangan natin ang preparasyon. Kailangan natin ang pagpaplano. Tayo mismo ang gagawa. Tayo mismo ang magtiyaga. Tayo mismo ang magiging masipag. Tayo mismo ang magiging determinado na marating ang anumang nais natin marating. Kaya, dito tayo nagkakaroon. Sa mga politiko, madali na lamang na gawin ang naturang mga desisyon kung ano ang kanilang magiging anak sapagkat alam nila kung ano ang gagawin nila. Pero nandyan pa rin ang Diyos. Nandyan pa rin ang Diyos. Walang masamang mangarap sa isang kabak, sa isang magulang. Walang masama. Mabuti, maganda, at kapuri-puri ang isang magulang na paghandaan ng kinabukasan ng anak. Pero hindi ang magdesisyon kung ano o sino ang magiging anak sa kinabukasan. Kaya dito nawawala
ang pagtitiwala at pananalig natin sa Diyos. Sapagkat umaasa tayo sa ating mga sarili. Kaya natin, may tira tayo, may kayamanan tayo, magagawa natin ang ano natin. Ngunit isipin natin, ang buhay sa mundo, ang anumang bagay sa mundo ay temporal. Temporary. May hangganan, may limitasyon. Isa lamang ang walang hangganan, isa lamang ang walang simula, ang Diyos. At siya ang nakakaalam. Kaya nga, sa Dekalogo ni Mabini, andun yun nakalagay na tanging ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng pagkakataon kung sino tayo at magiging ano tayo sa darating na mga araw. Hindi sinasabi ng inyong kagabay na tayong mga magulang huwag mangarap para sa ating mga anak. Pero huwag tayong mangarap ng isang pangarap lamang. Huwag natin itanim sa ating isip na gano'n ang ating mga anak. Sapagkat walang sinman ang nakakaalam kung magiging ano siya, magiging sino siya pagdating ng araw. Lahat ng ito, lahat ng pangyayari sa mundo, lahat ng mga kaganapan sa mundo, siya ang gumagawa ng script, ang ating Panginoon. Divine providence to guides the discipline of men and nation. Isang nilikha, dakilang nilikha na siyang piloto ng ating buhay, na siyang piloto ng ating kinabukasan. Sapagkat kung ano ang ibibigay niya para sa atin, yun lamang ang para sa atin. At ang sabi nga niya, seek first the kingdom of God. Hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos, ang kabutihan, ang pagiging masunod sa kagustuhan ng Diyos. Yan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat tayo, sa maniwala man tayo o hindi, ang inyong kagabay paniwala dito, na hindi lamang ito ang ating buhay. Pansamantala ito ang ating buhay at matapos ang ating kamatayan, hihintayin natin ang ating buhay na walang hanggan sa piling ng Ama, sa kaharian sa langit o sa kaharian sa talas, sa walang hanggang parusa, sa mainit na apoy sa impyerno. Ito ang dapat natin tandaan. Mangarap tayo ng mabuti para sa ating sarili. Mangarap tayo ng maganda para sa ating mga anak, para sa ating mga anak. Ngunit huwag tayong magdesisyon kung magiging sino sila at anuman sa ang kanilang kinabukasan. Sapagkat walang maaring makapagturo, walang maaring makapagdesisyon para sa kapwa, para sa isa. Maraming parang ng Diyos. Binibigyan tayo ng Diyos. Ginawa tayo ng Diyos. Dinikha tayo ng Diyos na may free will, may sariling kagustuhan. Nagbibigay ang Diyos ng mga paraan upang tayo ay magiging mabuting tao o masamang tao sa mga darating na mga araw. Hindi isang tao ang nagdidikta, ang nagdesisyon para sino o magiging ano tayo sa darating na araw. Iasa natin ang Diyos sa lahat. Ang sa atin lamang ay ang pagsunod sa kasiyahan. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Sa madaling salita, pagkagawa tayo ng kabutihan, nasa atin ang Diyos. Pag sinuway natin ang Diyos, mapunta tayo sa kaliwa, hindi sa kanan. Kaya mga kagabay, lalong-lalo na sa mga magulang, lalong-lalo na sa mga katolik ng Ama, mangarap tayo para sa ating mga anak. Pangarap na alam natin na aayon
sa kagustuhan ng Diyos.